Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating daily evening devotional. At sa ngayong gabi po ay tayo pangunahan ni Sister Daniela. Pero bago po yan ay tayo muna ay mag-awitan para po sa ating opening song. At susundan po yan ng opening prayer na ipabahagi po sa atin ni Sister Maine. At pagkatapos po ng ating opening prayer ay makakarinig po tayo ng mensahe galing po kay Sister Daniela. Pagkatapos po ng kanyang mensahe ay pwede po tayong magbahagi ng ating insights at magbigay po ng ating karagdagan. At pagkatapos po nun ay maaari na po tayong mag-proceed sa ating closing song and closing prayer po ni Sister Kai. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin nasa langit, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa buhat kalakasan na patuloy niyo pong pinagkakalob sa amin. Yun din po sa pag-iingat at paggabay sa amin sa araw po na ito. At sa amin pong pag-aaral ng inyong mga salita ay patuloy po namin hinihiling ang inyong banal na presensya na kami po nawa ay samahan at buksan po ang aming mga puso at isipan upang aming maunawaan ng lubusan ang mensahe po namin pong papakinggan at tulungan din nawa kami na ito po ay aming maisakabuhayan at gawin po namin gabay sa aming pong pang-araw-araw na paglalakbay bilang mga Kristiyano. At patuloy po naman kami ingat at gabayan sa gabing ito. Ganyan po ang mahal sa buhay na ito namin kapiling. Patawad din po sa pagkukulat, pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Magandang gabi po sa ating lahat and welcome na muli sa ating daily evening devotional at ang ating pag-aaralan ngayon, it's July 6 entitled A Comforter Like Christ. So, samahan niyo po ako, sabi dito sa John 16 verse 7,
Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you. So dito pa lang sa text natin, sinasabi dito na ang ipapadala ng Panginoon ay taga-aliw sa atin. At siya ay papunta sa, aakyat na sa langit, at ipapadala niya sa atin, which is siya mismo yun. Yung Espiritu ni Kristo ang sa atin. Kaya nga sabi dito, the Comforter that Christ promised to send after He ascended to heaven is the Spirit in all the fullness of the Godhead, making manifest the power of divine grace to all who receive and believe in Christ as a personal Savior. So kapag tinanggap natin si Kristo as our personal Savior, dito natin makikita kung paano siya nang aaliw sa atin at yung kanyang pangako na ipinagkaloob niya sa atin na yung espiritu ng katotohanan, ang espiritu ng punong-puno ng pagka-Diyos ay sa atin. At bibigyan niya tayo ng kapangyarihan na makapanagumpay sa ating bawat kahinaan at makakatanggap tayo ng banal na biyaya kung tayo ay maniniwala at mananampalataya kay Kristo. With the consecrated worker for God, in whatever place he may be, the Holy Spirit abides. The words spoken to the disciples are spoken also to us. The Comforter is ours as well as theirs. So ito po yung gawain na pinagkaloob ng Ama kay Kristo. Nung natapos niya ang ministeryo dito sa sanlibutan, hindi niya tayo pinabayaan. Sabi nga, di ba, na I will not leave you comfortless, I will come unto you. Which is, si Kristo mismo yung sumasa atin ngayon. Siya yung nag-comfort sa atin sa panahon na tayo ay nagugulumihanan at nalulungkot at nahihirapan sa gawain. Yung kanyang banal na espiritu ay sa atin. Yung bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig, kapag atin itong pinag-uusapan, ay sumasa atin ang kanyang banal na presensya at hindi niya tayo pababayaan. Dahil pangako niya ito. Kung sinabi ng Diyos, pangako niya ay tutuparin niya. Kaya nga sabi sa fourth paragraph, there is no comforter like Christ, so tender and so true. He is touched with the feeling of our infirmities. His spirit speaks to the heart. Circumstances may separate us from our friends. The broad, restless ocean may roll between us and them. So dito makikita natin na kahit na tayo ay nakipaghiwalay sa ating mga mahal sa buhay, at sa ating mga kaibigan, pero nandyan ang ating Panginoong Hesus na handang tumulong sa atin, na handang mag-comfort sa atin sa panahon ng kalungkutan. He is so tender and so true. At alam niya ang ating pinagdadaanan dahil kanya na din itong pinagdadaanan. Bibigyan niya tayo ng empathy, mga kapatid, kasi siya mismo yung nakaranas ng ganitong karanasan. Kaya hindi tayo mawala ng pag-asa kung tayo nahihirapan. Nandyan siya na handa niya tayong tulungan. At hindi lang tayo tutulungan, kundi kanya tayong babaguhin at pararangalin. Though their sincere friendship may still exist, they may be unable to demonstrate it. But no circumstances, no distance can separate us from the heavenly Comforter. So walang ibang makakapaghiwalay sa atin, sa ating tagapagligtas, na siyang sumasa atin ngayon as His Holy Spirit, mga kapatid. Kahit yung mga kaibigan natin ay umalis na sa atin, pero hindi niya tayo pababayaan ng Panginoon, mga kapatid, kasi pangako niya na hindi niya tayo iiwan. Na kahit iwan tayo ng mga mahal natin sa buhay, panghawakan natin ang kanyang pangako na hindi niya tayo pababayaan. Wherever we are, wherever we may go, He is always there, one given in Christ's place to act in His stead. He is always at our right hand to speak soothing, gentle words, to support, sustain, uphold, and cheer. The influence of the Holy Spirit is the life of Christ in the soul. The Spirit works in and through everyone who receives Christ. Those who know the indwelling of the Spirit reveal its fruit: love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. So dito makikita natin yung bunga ng pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon. Dahil siya ang makalangit na tagapayo, tagagabay, kahit saan tayo magpunta at saan tayo dalhin. He is always there, one given in Christ's place. He is always there, mga kapatid. He is always to our right hand to speak soothing, gentle words na inaanyayahan niya tayo
to support, sustain, uphold, and cheer, na gusto niya na magpatuloy tayo sa gawain na iniatas niya sa atin. Anuman kalaki o kaliit ang gawain na ito, ang impluwensya ng kanyang banal na espiritu, ito mismo ang buhay ni Kristo sa kaluluwa. Nawa, panatilihin nating presko at panatilihin nating punong-puno ng banal na espiritu sa ating mga puso saan man tayo magpunta. Magpakita punawa tayo ng mga bunga ng banal na espiritu saan man tayo dalhin ng Panginoon. The Holy Spirit ever abides with him who is seeking for perfection of Christian character. The Holy Spirit furnish the pure motive, the living active principle that sustains striving, wrestling, believing souls in every emergency and under every temptation. The Holy Spirit sustains the believer amid the world's hatred, amid the unfriendliness of relatives, amid the disappointment, amid the realization of imperfection, and amid the mistakes of life, depending upon the matchless purity and perfection of Christ. The victory is sure to him who looks unto the author and finisher of our faith. He has borne our sins in order that through him we might have moral excellence and attain unto the perfection of Christian character. So napakaganda mga kapatid ang ating pag-aaralan ngayon. Kay kung nasa sa atin ang banal na espiritu, mapapakita at makakapanagumpay tayo sa mga tukso at magkakaroon tayo ng perpektong katangian ng Kristiyano dahil ang kanyang banal na espiritu ang magpapabanal sa atin. Magiging dalisay ang ating motibo, magiging buhay at aktibo yung prinsipyo ng katotohanan sa atin, at bibigyan niya tayo ng kalakasan na makapanagumpay sa bawat tukso. At ang banal na espiritu mga kapatid, yun yung magbibigay sa atin ng lakas, lalong-lalo na nananampalataya tayo at gumagawa sa gawain kahit ang mundo ay hindi ninanais na tayo ay kaibiganin. Ngunit ang Panginoong Hesus, siya na ang nanguna sa atin. Siya na yung nasa ating unahan. Sumunod lamang tayo sa Kanya. At ano yung napanagumpayan niya, ganun din, mapapanagumpayan din natin. Depending upon the matchless purity and perfection of Christ. The victory is sure to him who looks unto the author and finisher of our faith. We need to look unto Christ, not in ourselves. Kasi tayo ay madrumi, makasalanan, nagkakamali, nadadapa, mahihina. At kung tayo ay makikinig sa ating sarili, sa ating kapwa, tayo lang din ay manghihina. Dahil tayo ay makasalanan. Kaya nga nawa, tingnan natin si Kristo na siyang tagapagtapos at tagasimula ng ating pananampalataya, dahil ang perpektong katangian ng Kristiyano ay hindi po ito basta-basta na maitatayo at maitataguyod agad natin. Dahil mahirap mga kapatid sa ating sarili, marami tayong struggle, marami tayong kahinaan, at napakahirap itong mapanagumpayan. Nawa, sa gabing ito, mabigyan natin ng realization ng ating sarili. Meron tayong realization na nawa ang katotohanan, yung ating tingnan, yung kabanalan, dahil si Kristo lamang ang magpapabanal sa atin, at siya lamang ang magdadala sa atin tungo sa buhay na walang hanggan. Wala na pong iba mga kapatid, kaya nga yung mga kapatiran na ating binahabahagian ng katotohanan, dalhin natin sila kay Kristo at hayaan nating kausapin sila ng ating Panginoon na makilala nila sino yung tunay na Diyos, ang Ama, at sino yung bugtong na anak ng Diyos, si Kristo, na siyang ating comforter today through His Holy Spirit mga kapatid. This is the Spirit of Christ, and this is the si Kristo ito mismo mga kapatid. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang gabi sa ating lahat. Thank you so much, Sister Daniela, sa inyong napakagandang mensahe. So, sino po ang may karagdagan or insights po, pwede po kayong mag-unmute ng inyong speaker. And at sa mga nagsubaybay din po sa FB Live, pwede po ninyong i-comment ang inyong mga insights or ang inyong karagdagan. Good evening, Brother Rob here. If I can just share a
couple of points I picked up. So the devotion is about the Comforter or the Holy Spirit, and so we're looking for examples of how the Comforter is our comfort or our supporter. And a quote from the devotional, I'll just repeat it. It brings to the point. It says, "No circumstances, no distance can separate us from the heavenly Comforter. Wherever we are, wherever we may go, He is always there." So there was a couple of examples in particular in regard to comfort or comforting to the disciples and the women that were associated with Jesus and the disciples. So the first one is Christ appeared and brought peace to the fearful disciples. Jesus came to the locked room and said, "Peace be unto you." Then he breathed on them and said, "Receive ye the Holy Ghost." And another one is the women were comforted by angels and by the risen Saviour. The angels told the women, "Fear not." Then Jesus met them, saying, "All hail, be not afraid." Another example is the disciples on the road to Emmaus. Jesus opened the scriptures to them, and afterward they said, "Did not our heart burn within us while he talked with us by the way?" Another one is the unity through prayer before Pentecost. So the Spirit was preparing their hearts through repentance, unity, and prayer. And the final one is at Pentecost itself, the Comforter came in power. They were filled with the Holy Ghost. Is the Bible verse, and it's fear was replaced with boldness, and Peter preached with power. So these are illustrations of the work of the Comforter in our lives and through the disciples. Thank you. Thank you so much, Brother Rob, for your insights. Sino pa po ang may insights or karagdagan? So sa devotional po natin sa ngayong gabi no is sinasabi po dito na si Jesus before siya nagpunta sa heaven, bumalik sa heaven is sinabi niya sa mga disciples niya na ipadala niya yung kanyang Holy Spirit as para maging ating comforter. And 'di ba sinasabi ng iba na walang imposible kay Christ. Pero yung hindi po 'yan yung tinatak sa amin ng lolo namin na mindset kasi sabi niya imposible daw sa Panginoon na magsinungaling. So sinasabi ko po dito is pag magsabi po ng Panginoon na magpadala po siya ng comfort, padala niya po talaga 'yon. Then so sa ating devotional ngayon is para po malaman ng iba na may Holy Spirit po tayo is dapat makita po sa atin yung fruit of the Spirit, yung love, peace, joy. 'Di ba 9, 'di ba 'yon sila? Dapat makita 'yon sila sa atin para para malaman ng iba na sumusunod tayo sa Panginoon. And remember ko po yung verse na makikita po sa book ng Zechariah. Nakalimutan ko po yung verse mismo. Yung sinasabi na not by might, not by power, but by thy Holy Spirit. So, ang ibig sabihin po nun ay hindi po sa ating kalakasan, hindi po sa ating power, kundi pa sa pamamagitan po ng ating Holy Spirit. So, pag kailangan po lang po natin ng comfort is tandaan lang po natin na
si Jesus is pinadala niya po yung kanyang, nagpadala po siya dito ng Holy Spirit para po sa atin. So, sino pa po ang may karagdagan? So, kung wala na po, tayo po ay mag-proceed sa ating closing song. Then, closing prayer po ni Sister Kai. Ama naming banal, nasa kataas-taasan ng mga langit, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyong paggabay at protection po sa amin sa buong araw at ganun din po sa buhay at kalakasan na inyo pong pinagkaloob sa amin. At maraming salamat po sa mensahe na inyo pong nagkaloob sa amin sa gabing ito. Naway ito po ay aming maunawaan at tumimo ng malalim sa aming puso't isipan, maging gabay namin sa pang-araw-araw habang kami po ay nabubuhay dito sa sanlibutan. Maraming salamat po sa mga biyayang pinagkaloob sa amin. Patawarin po kami kung saan po kami nasumpungan ng pagkukulang at pagkakasala. Ito po aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, maraming salamat po sa mga nag-participate po ngayong gabi sa ating Zoom and sa mga bahagi po ng kanilang insights. Maraming salamat din po sa mga nag-join sa ating Zoom at saka sa ating FB Live. At iniimbitahan ko din po kayo bukas na mag-join din po para sa ating morning devotional. Magsisimula po yan 5 a.m. And bukas din po, evening devotional din 6 p.m. po ng gabi. So, yun lang po at maraming salamat.